Alam niyo po, recently may lumabas na balita no, na nagpanukala ang aming General Manager Nicolas Torre III sa MMDA na gawing carpool lane ang busway. No? Marami pong opinyon. May oposisyon sa panukalang ito, pero this is just a suggestion no, na hindi pa ho ito pinag-uusapan sa MMC. It's just a suggestion that came out from the General Manager of MMDA. So anyway, maganda po na pinag-uusapan natin ito. Sayang nga lang po no, na-interview natin si GM Torre kamakailan. Hindi natin na itanong to. But, alam niyo po, yan ang maganda sa mga may init na isyong pantransportasyon dahil marami po tayong pinagkukunan ng mga opinyon, no? Yung mga brightest minds in transportation, not just because they have the knowledge or the background on this, but they have the experience on this. Ang makakapanayan po natin sa issue na ito walang iba kundi isa sa mga institusyon when it comes to bus operation, bus transportation. Si Mr. Alex Yage, ang Executive Director and Spokesperson ng PBOAP o ang Provincial Bus Operators Association of the Philippines. Sir Alex, magandang hapon po. Nasa biyaheng IC po kayo, Bong Nebriha po. Sir Alex. Hello, yeah. Yes. Good afternoon po. Good afternoon, Sir Alex. Ako po si Bong Nebriha para sa biyaheng IC. Kamusta na po kayo, Sir Alex? Mabuti naman po. Mabuti naman. Sir Alex, eto nga no, may suggestion na lumabas galing sa General Manager ng MMDA kay Undersecretary Nicolas Torre III na gawing gawing carpool lane together with the bus lane yung EDSA busway na tinatawag natin. Pero this is not an ordinary na high occupancy o HOV, high occupancy vehicle, kasi sinasabi niya 10 or more, no? So parang na to, not even an SUV because ang SUV is mga 7 lang eh. So this could be bigger than an SUV. Sir Alex, ano po ang stand nyo dito sa panukala na ito? Hindi ko masyadong nakuha yung sinabi mo, parang hindi maganda yung signal. Sir, yung yung sa PBOA, sa tinatawag na gagawing high occupancy vehicle lane. Gagawin niya carpooling dyan sa carousel lane. Carpooling po, Sir Alex, carpooling. Nawawala kasi yung yung signal. Yung sa carpooling, Sir Alex, actually nabasa ko sa news report na may balak yata yung bagong general manager ng MMDA na lagyan ng carpooling. But alam naman natin na ang sa carousel lane iba ang orientation niyan opposite ang ang takbo ng mga sasakyan. Kaya yung mga bus na naka-assign nga dyan, kailangan maglagay ng isa pang pintuan sa kaliwa. Kasi pagka kanan lang ang pintuan niya, medyo delikado kasi doon ang dumadaan yung mga mabibilis na sasakyan. Kaya iba yung orientation kasi no sa carousel lane. At siguro kaya naging masasabi natin naging successful yan kasi kakaunti lang yung bus na gumagamit niyan. Initially niya 550 lang yan at alam ko ngayon nabawasan na, no. Kaya naging successful yan kasi kakaunti lang ang sasakyan na gumagamit. Pero kung bubuksan yan sa carpooling, sigurado maraming gagamit yan at pakalalong pag-aralan mabuti dapat ng MMDA kung ang magiging impact niyan. Kasi magkaiba nga yung orientation ng takbo niyan kasi opposite lane di ba? Opo. Kaya
pag ordinaryong kotse, ordinaryong mga van, so hindi naman ang pintuan yan both sides, ano? May opening sa kanan. Mm. Kaya nga yung mga bus ginamit dyan noon, ni-require ng DOTR na magkaroon ng pintuan sa kaliwa para ligtas yung mga gagamit ng EDSA carousel lane. So, siguro pag-aralan ng MMDA mabuti yan dahil magiging masasabi natin very dangerous yan sa mga possible na magagamit ng EDSA carpooling. So, ibig sabihin, Mr. Alex Soriage, ang sa inyo, there is a safety issue kung bakit medyo oppose kayo sa panukala na magkaroon ng carpooling lane dyan sa busway. Tama po yan. Kasi kaya nga ni-require ng DOTR noon na ang mga bus na gagamitin dyan ay dapat may pintuan sa kaliwa para ligtas yung mga pasahero na hindi sila magiging ligtas sila doon sa mga mabibilis kasi ang sasakyan doon sa kabilang side Kasi Opo. Opposite ang counterflow yung mga sasakyan din So, siguro pag-aralan nila mabuti yun, yung safety issue. Kailangan pag-aralan nila yun. Palagay niyo po ba, Sir Alex, itong panukala na ito, makakabawas sa travel speed at makakadagdag sa travel time ng mga buses natin dyan sa EDSA Carousel? Alam mo, ang bus na gumagamit ng dyan sa ngayon ay limited lang Siguro Opo. mga 300 to 500 buses lang yan So, masasabi natin na magaan ang traffic dyan. Kaya nga maraming mga private cars na gustong gumamit ng EDSA carousel. But the moment na binuksan natin yan for carpooling, ilan ng private cars na gumagamit ng EDSA? Siguro nasa 250,000 na sasakyan yan. So I can just imagine kung ano ang magiging cost ng traffic na pag binuksan natin yan sa karamihan ng mga private cars na gagamit ng carpooling. Hindi nyo ba, well, Sir Alex, kasi ang sabi naman sa proposal, 10 or more passengers, So basically, ang naiisip ko, ang pwede lang talaga dito ay yung mga tinatawag nating commuter van. Commuter van ang pwede po talagang dumaan kung ganun karami yung sasabihin nating pasahero for the high occupancy, if we will designate it as a high occupancy vehicle, 10 or more, parang mga commuter van lang po ang pwede talagang dumaan din dyan. Palagay nyo ba, Sir Alex, hindi na naman ito matitake advantage ng mga ibang kababayan natin na magpapanggap na carpool pero colorum operations pala? Ikaw na nagsabi niyan. So, nangyayari yan. And alam mo, yung mga van, ang capacity lang 8, kunyari. Opo. Sinasakyan na 10 yan So, ginagawa ng paraan yan. And yung 550 na dating bus na tumatakbo dyan, kung madagdagan lang ng another 1,000 yan, sigurado magkakaroon na ng problema sa traffic dyan sa EDSA lane. Opo. Well, Sir Alex, may iba naman tayo ng usapan. Kamusta naman po ang PIBOAP? Actually po, ang PIBOAP po, natutuwa po kami dahil yung mga kalsada po natin ay binibigyan na ng pansin. Yung sa South Road, sa Maharlika Highway, bumisita na si Secretary Dizon doon at palagay ko for the past 30 years yata yung Maharlika Highway doon sa Bicol hindi na nagawa ng mabuti yan So once and for all magagawa na. And dito naman sa norte, marami ring mga pagbabago dyan, marami ng mga toll road na bago,
maraming mga panibagong kalsada na construct. Kaya nitong Christmas season ay maganda yung traffic. Nabawasan at nagpapasalamat din kami sa MMDA kasi nung may certain period of ng Christmas, inallow din kami na gamitin namin yung EDSA para ma-access namin yung mga terminal namin dyan sa Cubao. Sir Alex, talking about terminals, coming soon, Taguig Interim Terminal Exchange. Parang PITX din po, yung Parañaque. Pero sa Taguig. How do you see this? Actually, maganda yung sa Taguig. I think na-solve na nila yung issue ng access. Kasi ang previous problem niya yung access papunta doon sa Taguig City Terminal Exchange. Mm-hmm. Pero magiging makakabuti yan kasi ang ginagamit ngayon na talagang nag-iisang terminal exchange ay yung PITX. PITX po. And alam naman natin pagka dating ng peak season yung PITX mismo napaka-traffic na ron. Mismo yung naghalo-halo na yung city bus, provincial bus, pati yung mga modern jeepney nandun lahat. Kaya napaka-traffic. Kaya makikita mo doon pagka peak season doon sa Macapagal Avenue, ang daming mga sasakyan na nandun na hindi na makapasok sa PITX. Yes. At alam mo naman, pagka yung nakaparada yung bus sa kalsada, saan magbabanyo yun, di ba? Tama ho. Sa kalsada rin. Kaya, mabuti naman kung madagdagan na ng panibagong terminal exchange para hindi lang PITX ang kulang na yung PITX. Kulang na po, yes. Kulang na po. Kasi matatandaan nyo, Sir Alex, ito, yung mga terminal exchange na to, alam naman natin, meron dapat sa South, meron sa North, meron sa Southwest, Ang natuloy lang yung sa Southwest, yung Parañaque Interim Terminal Exchange. Now, there will be Taguig for the South, well, it's nice to know na makakatulong sa inyo to kasi tama ho kayo, madidivide yung Southwest at saka yung galing ng South. So, Sir Alex, ano pa ba ang may mga programa ba ang PIBOA lately? Oh, well, actually, nakita namin na yung marami kasing mga aksidente na medyo napakalaki aksidente, Opo. Na dahil hindi masyadong namomonitor yung speed natin sa toll road. Opo. And meron kaming programa sa mga toll road operators, NLEX, SCTEX, SLEX, Opo. na talagang binomonitor namin yung speed limit at natutuwa nga kami nitong Christmas season, itong nakaraang Christmas season. Opo. Ang record ng NLEX, SCTEX, siguro mga 70% ang reduction ng aksidente dahil sa ng mga bus Opo. dahil sa pagpapatupad ng speed limit. Kaya natutuwa kami na mayroong impact Yes. nabawasan yung accident, mga road crashes. Wala na ba Dahil yung doon sa wala na ba yung pagtupad programa ng na speed limit. wala na ba, Sir Alex, pasensya na po yung yung speed delimiter, wala na po ba 'yon? Actually, lahat ng bus ngayon pagka bumili ka ng bagong bus ngayon, Meron na po. meron na speed limiter yan May Okay. speed limiter. So may Oo. safety feature na pala na gano'n, para hindi na sila mag-overspeed, Yeah, tama. Meron na. Lahat ng Oo. bagong bus ngayon, may speed limiter na. Kaya pwede mong iset yun sa, let's say, 80 kilometers per Opo. hour or 60 kilometers per hour. And then, pag nandun ka sa loob ng bus,
pagka nag-overspeed yung driver, magkakaroon ng alarm yan. Warning. Mag-alarm Oo, yung, alarm. yung bus. Yes, Eh, yes. yung mga pasahero, Yes. sila na mismo magsasabi na, Oy, teka mo na, nag-alarm ka na, Oo. overspeeding ka na. That's So, good. malaking tulong yon. Malaking Yun. tulong yun na nabawasan yung accident rate, crashes ngayong itong nakaraang Christmas season. Yes. Sir Alex, maraming salamat po sa oras at pagpapaunlak nitong panayam natin ngayong hapon na to because sabi ko nga, isa kayong institusyon sa larangan ng transportasyon and your experience in as far as transportation is concerned, hindi naman po talaga matatawaran. Maraming salamat po sa oras, Sir Alex. Sa uulitin po, papag-usapan po natin yung mga safety when it comes to bus operations. But sa pagkakataon at papasalamat ako sa pagkakataon na magkaroon tayo ng palitan ng mga ng mga kuro-kuro. Salamat. Salamat po, Sir Alex. Ayan po si Sir Alex Yage, ang Philippine Bus Operators Association of the Philippines Executive Director and Spokesperson.